Umpisahan na natin ito. Mga boss, ito si PBBM. Mga boss, ito po si PBBM, no? Oh, ano po yung si PBBM? Pinag-usapan po yung tungkol sa UNCLOS, mga kababayan. Oh, ha? Sige po, ang dating Pangulo ayaw mapag-uusapan to. Di ba nga, yung napanalunan natin sa UNCLOS, hindi kinilala ng dating Pangulo. Kumbaga, papel lang daw po iyon. O eto mga kababayan, ihahatid ko po sa inyo, no? Yung galing po na balita sa UNTV. Sa pagharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lider ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, binigyang din ito ang kahalagahan pagsunod sa Rule of Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ayun mga bossing, yun ang sinasabi natin, yung pinapahalagahan ng ating Pangulo. Kasi si Digong hindi, alam niyo po wala na tayo dapat talagang problema yan. Dati pa. Siguro 2016 pa lang, tapos na ho ang problema natin dyan mga bossing. Kung hindi papel ang turing ng dating Pangulo, mga kababayan. Kung hindi papel lang ang turing ng dating Pangulo. Ngayon po may matapang tayo na Pangulo na ipagtatanggol po ang West Philippine Sea. Mga boss, ang China po kung ano-ano na ginagawang pang-ano sa atin, pambubuli No, pero hindi po umaatras ang ating Pangulo. Patuloy pa din po, mga kababayan. Sa katunayan niya po, di ba? Meron pang sa katunayan, meron ho, mga kababayan, na nagbuo sila upang sa ganun, pakita sa China na, hindi kami papabuli. Nandiyan ang Australia, nandiyan ang Estados Unidos, nandiyan ang United Kingdom, para po ipakita na poprotektahan at aalagaan namin yung karapatan namin, no? Dito sa West Philippine Sea. Sabi ni Tito Bert Channel, Mark, totoo ba yung caption mo na nahuli na si Roque? Sabi po natin, alam na kung saan ang kinaroroonan ni Roque. Ayan, tuloy ho natin. Ihayag ito ng Pangulo bagamat hindi niya partikular na binanggit ang nagpapatuloy na agresyon ng China laban sa Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. No, I didn't specify the details, but that's the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. Alam niyo po mga kababayan, susundin na nga lang po no? Susundin na lang po yung rules na yon. Hindi pa po ginawa ng dating Pangulo. Kasi nga takot. Bakit po takot? Baka bombahin daw po tayo ng China. Yun po yung lagi nilang isinasalag sa atin mga kababayan. Gusto nyo ng giyera? Gusto nyo balahan tayo ng China? Tapos wala na. No? Status ko na. Ano ibig sabihin ng status ko? Kung ano yung napag-usapan dati, yun na lang. Hanggang doon na lang po. Pinagmalaki pa ni Roque dati, mga kababayan. Na sila daw po pinapaayos din yung BRP Sierra Madre. Yung barko na yun. Pero patago. Patago. Palihim po, mga bossing. Yun ba? Yung ipinagmamalaki yung ating karapatan? Yun ba yung iniingatan yung ating karapatan? Alam niyo po, mga boss, alam ko, paulit-ulit na din ako sa pagpapaliwanag dito. Pero kung talagang inaksyonan ng dating Pangulong Duterte yung pagkakapanalo natin sa UNCLOS, yung ruling po na yun, mga kababayan, malamang sa alamang. Wala na tayong problema dyan. Mas lalo pong nakaback up, mga bossing, yung mga malalaking bansa na yan sa atin. Kasi hawak natin ang papeles hawak natin ang dokumento Ngayon, bumabalik sa kanila yung sinasabi nila sa ating Pangulo. Na ang ating Pangulo daw ho, mga kababayan, mahina. No? Weak leader nga daw po. Sinasampal ho sila, mga kababayan, ng katotohanan na ito, isa ako doon sa mga Pangulo na lumalaban upang mapasa atin yung West Philippine Sea. Di ba? Jun Cabrera, Shiro Kansaki, shoutout sa iyo. Tapos yung mga DDS na mga vloggers, ganito, ganyan. Si BBM, tingnan mo ginagawa. Isinusuong tayo sa digmaan.
Hindi ho, mga kababayan. May diskarte po dyan. No? May diskarte po na kumbaga, lalaban ka pero hindi aabot sa punto ng magkakaroon ng digmaan. Meron na bang nagdigmaan niya? Wala pa, di ba? Kada po pambubuli sa atin ng China, ano ginagawa? Tinatapatan po, mga kababayan. Di ba? Meron pang yung binuo. Nung binuo yun, mga bossing, umalma ang China. Pwede naman kami makipag-usap sa inyo Daanin natin ito sa usapan. Yun yung sinasabi ho natin, mga kababayan. Pwede tayong humarap sa kanila ng matapang nang hindi natin ipinamumukha na, kulang kasi ang gamit namin wala kasi kami mga pangdigma na mga gamitan Pwede tayong humarap sa kanila ng may katapangan nang hindi umaabot sa digmaan ho, mga bossing. Hindi ba ho nila naisip yun dati? Yung simpleng pagkakasabi lang na, bobombahin namin kayo, wala na, atras na agad. Natakot na. Alam niyo po, nung siya ay kumakampanya, ayan nga, nabanggit po ni Baba Yaga, nawala kasi yung jet ski niya. Nung kumakampanya ho siya, mga kababayan, yung ipinambala niya po sa atin, mag-jet ski ako, pupuntahan ko yung West Philippine Sea na yan. Di ba? Pupuntahan ko yung West Philippine Sea na yan, mag-jet ski ako, ituturo ko ang ating bandila. Yun po ay pagpapahiwatig niya, ni dating Pangulo, no? Na ipinagtatanggol niya ang West Philippine Sea. Ngunit subalit datapwat nung nakaupo na po, mga bossing, nako po, alaos na. Wala na. Biglang narinig pa natin, mga boss, ano sabi ng dating Pangulo? Etong mga na to, hindi naman marunong magbasa. Election nun. Kaya sasabihin ko yun. Di ba? Dahil po, mga bossing ang tunay na lumalaban, yung mga sumusuporta po sa gobyerno, pati po kakamping, umaasa po, mga kababayan, na maipagtanggol ang West Philippine Sea. Kaya nga po yung mga kakamping sumusuporta po sa ating Pangulo ngayon, kay PBBM, mga kababayan. And just as a general thing, we'll have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Kasama rin sa mga napag-usapan sa iba pang pagpupulong sa ASEAN Summit ang tungkol sa digital economy, climate change at ang pagpapalakas ng ekonomiya ng mga bansa kung saan muling nag-imbita ang Pangulo ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Ayan, tapos sasabihin, kokontrahin na naman po, mga kababayan, nung mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte na, ayan na naman, mga ngako na naman, etc., ganito na naman. No, puro pangako na naman, pero deep inside, mga bossing, ipinapanalangin nila na wag matuloy yun. Para po bumagsak ang gobyerno. Para po bumagsak si PBBM, mga kababayan. Tingnan nyo ho. Kasi, nakapokus ho sila, mga kababayan, doon sa pag-iidolo kay dating Pangulong Duterte. Hindi talaga nakapokus yung mga yan sa ating bayan ho. No? Sa ikagaganda ng ating bayan. Kung ako, kunyari, ganyan, si Digong, merong mga kinausap na mga bansa, tapos merong mga, may mga sinabi, sige, tutulong kami, ganitong halaga, ganyan, para lumakas ang inyong ekonomiya. Ako, ipapanalangin ko po, sana matuloy. Kasi para sa bansa natin yun. Kasi, tayong mga Pilipino ang makikinabang ho nun. Kaso ho sila, hindi. Makita mo, nananalangin, wala yan! Hindi matutuloy yan! Naku, ibubulsa lang yan ni BBM. Ganyan ho agad mga kanegatibo. Yang mga yan, mga boss.